1 month to 2 months. Taas kamay. Yung mga 1 month pa lang. Kunti lang pala. Yung mga inuugat na. Taas ang kamay. Alam niyo na yun, pag inuugat na, 1 year na yan. Ayan. 2 years, 3 years. Oh, mga pioneer. Ayan, so, ano yung topic kanina? Marami bang natutunan? Yes! Ayan, so, ayan. Kanina, yung topic kanina, yun yung mga dapat gawin bilang isang leaders. Ito naman sa akin, ito yung mga hindi dapat gawin bilang isang leaders. Ito guys, itong topic ko na to, lahat tayo magre-reflect. No? Even kami nagtutok, magre-refresh din po kami. Hindi ibig sabihin, nagtutok kami dito, is perfect din kami. May mga nagagawa din kami. No? So, sabay-sabay tayo, matuto at mag-reflect at mag-refresh. Okay? So, yung topic ko na to, hindi to para sa upline mo. No? Para sa'yo to. 'Di ba? Para sa atin to. Hindi sa upline mo, hindi rin sa downline mo. Tama ba? Okay. So, ready na ba kayo? Ayan. Start na ako. 20 topics ako eh. Okay, pabasa. Causes of failure in leadership. Ito yung mga hindi dapat gawin bilang isang leader. Kaya kung bakit guys, malaki na yung grupo mo, no? Malaki na yung grupo mo, tapos nagugulat ka, nalalagas mga leaders mo. Lumalaki income mo, nasa momentum ka, bumabagsak ka. Kasi baka hindi ka aware na nagagawa mo na to. Ayan, are you ready? Okay. Ready na talaga. Oh. Okay, basa. Okay. Inability to organize details. Isa to sa mga sablay ng mga leaders, hindi organize. 'Di ba? Kaya hindi lumalaki yung grupo kasi hindi organize. So dapat bilang isang leader, organize ka, no? Lalo na nandito, hub ka, nasa hub ka, tama? So pagising mo pa lang, dapat alam mo na yung mga dapat gawin. Bago ka matulog, kinabukasan alam mo na yung mga dapat gawin. Kaya nga tayo may daily routine. Ang tanong, nasusundan mo ba 'yon? Sure, nasusundan mo 'yon? Kaya nga minsan kaya nga tumatagal ka na eh. Umabot ka na ng 6 months, umabot ka na ng 1 year. Bakit wala pa ring resulta? Kasi yung pag-network mo, bara-bara, suntok sa buwan. Baka ikaw yung tipong leader na pagising pa lang wala na. Kung ano-ano na yung inuuna. Na imbis susundan yung time management or yung daily routine mo, hindi mo ginagawa. Kasi inuuna mo yung mga bagay na hindi nakakatulong sa network mo. Tama ba? Kasi mostly yun naman yung nangyayari, di ba? Tama? Sabi mo sa akin, mali ako. Di ba? So, dapat, bilang isang leader, dapat organize ka. Kung gusto mo makapag-create ng malaking grupo, simulan mo yan sa sarili mo. Tama ba? Para darating yung time, pag malaki yung grupo mo, marunong ka na rin mag-organize. Marunong ka na rin mag-handle ng buong team mo. Tama ba? Ayan. Kung nakikita niyo dyan, guys, may dalawang picture dyan. Big picture at saka detail-oriented. Okay? Kung nakikita mo dito sa kabila, siya yung upline na hindi organized. Alam niyo kung bakit? Dalawa lang sila eh. Pag ikaw yung leader, no? Kung ikaw yung upline na nakaisip na magkaroon ng event or mga activity, sa tingin mo, pag dalawa lang kayo, magiging successful ba? Ikaw speaker, siya yung host? Sa tingin nyo? Kasi hindi siya organized. Tama ba? Ang totoong leader, ito dapat detail-oriented ka. Diba? Detalyado. Ibig sabihin, alam mo, paano pasikot-sikot, paano patakbuhin yung nasasakupan mo. Pag nagkaroon ka ng event sa ilalim mo, unang-una, anong ginagawa? Diba? Maraming involved. Marami kang binibigyan na task. Hindi lang ikaw, puro ikaw. Diba? Detail-oriented nga eh. Tama? Dapat alam mo yung mga capable lieutenants sa ilalim mo. Sabi nga eh, talent manager ka. Alam mo yung dapat mga dapat ibigay na task sa mga leader mo. Alam mo dapat yung mga kakayahan nila. So ibig sabihin, pag ganoon ka, na-divide mo yung mga task, ibig sabihin yung ginagawa nyo na event, sa tingin nyo, magiging successful ba? Yes, magiging successful. Kasi unang-una, ang daming involved eh, hindi lang ikaw.
Madali lang yung trabaho. Kasi, detail-oriented ka. Guys, sa negosyo na ginagawa natin, meron tayong napakahalagang skills na dapat natin ma-develop. Yung kanina, yung good organizational skills. Dapat marunong kang mag-organize. Di ba? So pangalawa, ito yung inability to delegate effectively. Ito yung sinasabi ko kanina na dapat talent manager ka. Pag nagbibigay ka ng task, no, sa leader mo, make it sure ikaw din apply, alam mo yan. Para pag nagkaroon ng problema, pag hindi na-perform ng maayos ng leader mo, ikaw apply, alam mo paano sumalo. Alam mo paano gawin yung task na binigay mo sa kanya, na dililigit mo sa kanya. Tama ba? At dapat, alam mo yung in or outs ng negosyo. Di ba? Detail-oriented. Pag ganung leader ka, sa tingin mo, makapag-create ka ba ng malaking grupo? Yes. Kaya dapat simulan mo na ngayon. Magandang simulan ngayon. Kasi alam niyo kung bakit? Para buong 2025, the whole year sayo yan. Pag naumpisahan mo na organize ka. Okay? Ayan. Next tayo. Basa. Okay. Unwillingness to render humble service. Pag totoong leader ka, servant ka. Ang problema, guys, minsan pag binibigyan ka ng task ng upline mo, nagre-refuse ka. Kasi unang-una wala kang kikitain. Unang-una hindi ka naman nagbi-benefits. Di ba? Wala kang makukuha. Kaya nga pag binigyan ka ng task, ibig sabihin, pag ang upline kasi binigyan ka ng task, may tiwala sa'yo yan eh. No? Malaking pakinabang sa'yo yan. Alam mo kung bakit? Natututo ka. Nakikita mo kung paano pinapatakbo ng upline, mga uplines nyo, yung buong grupo. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng idea. Diba? Yun yung magandang benepisyo pag once na nag-accept ka ng task. Huwag yung isipin na, ay, hindi naman ako kikita dyan. Ay, wala akong 1.5 dyan, masasayang yung oras ko dyan. Hahataw na lang ako. Mostly ganun naririnig ko eh. Ako guys, sa totoo lang, pag binigyan ako ng task ng upline ko, hanggat kaya ko gawin yung task, ginagawa ko. Kasi darating yung time, iniisip ko na yan, advance ako eh. Iniisip ko na yan, itong ginagawa ko na task, magagawa ko to sa grupo ko. Tama ba? Kaya huwag kang mag-refuse ng task. Kaya nga minsan, bumababa yung income mo, nabablock blessings mo. Kasi nga, hindi pure yung service. Diba? Hindi ka willing mag-serve. Tama ba? Pag totoong leader ka, pagkakaalam ko, servant kasi yan eh. Serve, amin. Diba? Kaya, wag kang guys, pag binigyan ka ng task, wag yung, alam mo yun, yung all out ka ba? Binibigay mo yung best mo ba? Tinatanggap mo yung task mo kasi masaya ka. Hindi yung napipilitan ka. Tama ba? Kaya mahirap kasi magawa ka ng hindi mo mapiperform na maayos pag yung task na napipilitan ka. Even sa close line mo, kinuha ka na sharer ng cross line mo. Tapos nagre-refuse ka kasi wala ka namang kikitain. Tama ba? Walang ganun. Pag ganun ka kasing leader, malayo pa. Kasama kasi yan sa pagiging successful mo. Yung pagiging servant mo. Pagiging magsiserve ka sa mga leaders mo, sa ilalim mo. Tama ba? So dapat pag nag-serve ka, yung bukal sa kalooban mo kahit walang hinihinging kapalit. Tama ba? Okay, may natutunan. Next. Oh, basa. Okay. You don't get paid for what you know. You get paid for what you do. Nagigets niyo po yun, guys. Hindi ka binabayaran dito. Hindi ka kumikita dito based sa kaalaman mo. Baka kasi ikaw yung tipong leaders. Alam ko naman na lahat yan. Lahat ng pasisikot-sikot na training, alam ko na yan. Kaya nga umabot ka na ng 3 years, wala ka pa rin resulta kasi alam mo na lahat eh. Tama ba? Kung totoong magaling ka, may resulta ka.
Kaya dapat muna nga maging humble ka muna eh. Lahat ng natutunan mo, useless kasi yan. Kahit gaano ka kasipag mag-training, pag hindi mo na ina-apply yan, pag tinutulog mo yan, walang silbi yan. Tama ba? Kasi guys, hindi ka magkakaroon ng resulta, hindi ka babayaran ng Tao Elevate pag wala kang binibintang package dyan. Tama ba? Pag walang nangyayaring sales sa negosyo mo. Kaya huwag kang mag-expect na dami mo nang alam. Sa sobrang dami mong alam, umaabot ka na ng ilang years, wala ka pa rin nabibuild na grupo. Mag-isa ka pa rin. Tama ba? Kasi guys, pag lahat ng knowledge, lahat ng mga natutunan nyo ngayon, kasi yung negosyo naman natin, basic lang eh. Ang swerte nga natin, nasa Temple of the Billionaires tayo. Temple online system. Diba? Susundan mo na lang. Yun na yung pinaka-basic. Yun na lang ang kailangan mo i-apply. Ikaw na lang talaga mag-apply. Hindi lang yung basta ikaw dyan, nakaupo ka lang dyan, nakikinig ka, although, pero yung utak mo nasa, isip mo nasa labas. Kaya yung mga natutunan mo ngayon, wala. Wala silbi. Diba? Matatapos na yung taon na to. Tama ba? Matatapos na naman yung taon na to, wala na nang mangyayari sa'yo. Ganun na rin naman gagawin mo sa next year. O diba? Buong taon ang nasasayang sa'yo. Ang sarap kasi guys na yung natutunan nyo ngayon, na pagdating ng buong taon, patapos ang buong 2025, hindi ka na mag-isa. Buong grupo mo na, ang dami mo ng mga leaders. Nakapag-create ka na ng sarili mong empire. Kaya huwag kang papayag na matapos yung taon mag-isa ka lang. Kasi ang sarap bilang isang upline na may mga leaders kang ginagather, kinakadi-kadi. Kasi hindi ka naman talaga magkakaresulta, hindi mo makukuha yung pangarap na gusto mo kung hanggang ngayon mag-isa ka lang. Tama ba? Kaya patabihin mo, hanggat kaya, sumabay kayo sa mga uplines nyo. Sabayan nyo kami, magpalaki ng grupo para lahat tayo happy-happy. Tama ba? Useless eh. Ang dami mo nang alam. Kung totoong magaling ka na, asa na yung resulta? Di mo nga kayang buhayin sarili mo, 6 months ka na, 1 year ka na eh. Tama ba? Saan ba manggagaling yung malaking income? Siyempre, pag may massive action ka, may massive result yan. Kaya huwag kayong maniniwala, ang dami ko nang alam dyan. Nagkaresulta ka ba sa dami mong alam? Kailangan mo kasi i-apply yan para magkaresulta ka. Nauunawaan ba? May natutunan? Okay, next tayo. Basa. Fear of competition. Ito yung isa sa mga sablay ng mga leaders, mga uplines. Kung nakikita nyo dyan guys, dalawa nag-uunahan. Diba? May competition. Bilang isang upline, huwag kang matakot na maunahan ka ng mga leaders mo or cruise line mo. Lalo na downline mo. Diba? Mostly kasi pag naunahan ka, normally kasi yung negosyo natin, great equalizer yan. Pasipagan kasi tayo. Nagkakatalo tayo sa pasipagan. Sa posisyon, okay lang. Pero sa income po, hindi ka kasing lagpasan ng downlines mo. Pag ang upline mo, patamad-tamad, yung downline mo masipag, possible yung downline mo ang mauunang maging millionaire circle sa'yo. Tama ba? Sabi ko kanina, yung negosyo natin, great equalizer. Okay? Pag masipag ka, possible. Yung mga nauna, na patamad-tamad, ikaw yung bago, since masipag ka, pwede mong maunahan yung mga nauna. Nagigets nyo ba guys? Kasi sa negosyo natin, lalo na sa topic ko, lalo na pag ikaw may grupo na, pag ikaw lalaki, dapat magiging tatay ka. Ikaw yung tatay. Tama ba? Pag babae, ikaw yung nanay sa grupo mo. So, ibig sabihin, pag may mga na-awardan, may nare-recognize sa ilalim mo, anong mararamdaman mo bilang isang nanay? Parang anak mo lang. Tama ba? Yung proud ka, masaya ka, na nakikita yung downline mo na ina-awardan umaakyat sa stage. Hindi yung bitter, yung nararamdaman mo. Nag-i-emote ka, hindi naman niya makukuha niya kung deal dahil sa akin. Walang ganon. Anak mo yan eh.
Dapat ikaw yung unang-unang iparamdam mo sa downline mo na masaya ka, proud ka sa achievements niya. Dapat nga ikaw yung unang nagpo-post no, sa timeline. At ikaw yung unang-unang nagkakamay. Tama ba? Nagko-congrats sa downlines mo. Kasi iba kasi, for example, ikaw, downline ka, nakita mo, upline mo, nakita mo yung tuwa niya. Parang, ang sarap sa pakiramdam. Tama ba? Pero kung ikaw upline, galit ka sa downline mo. Since na-recognize yung anong mararamdam daw? Parang, di ba? Iba sa pakiramdam yun. Para madoble ang saya ng mga leaders mo, no, pakita mo na masaya ka sa nararating nila. Kasi sa'yo naman yan ang galing Tama ba? Hindi naman niya magiging ganyan kung hindi dahil sa'yo. Kaya, huwag kang makipagkumpit mo sa ilalim mo, even sa crossline mo. Makipagkumpit ka na lang sa sarili mo. Kasi, competition, kaaway yan ng cooperation. Tama ba? Kasi pag nakikipag-compete ka, hindi ka na nakikipag-cooperate. Tama ba, guys? So, yung mga leaders natin, turing natin yan, sabi nga ni Upline RTD, lagi ko itong naririnig sa kanya, extensions of our family. Tama ba? Turing mo yan ng mga anak mo yan. Na kailangan, bilang isang upline, hindi ka rin madamot. Lalo na sa mga knowledge, sa mga ideas. No, huwag kang matakot na i-share mo sa leaders mo yung mga natutunan mo, yung alam mo. Baka takot kang maunahan. Walang ganun. Pag shinare mo kasi yan, yung knowledge mo, yung skills mo, mas lalong mag-grow. Sinong panalo? Ikaw. Kasi upline ka Tama ba? Huwag kang matakot na maunahan ka. Mag-share ka. Kaya mostly, bumababa yung income ko kasi madamot ka. Okay ba yon? May natutunan. Okay, next tayo. Basa. Ano yun? Isa to sa mga sablay ng mga leaders. Yung hindi marunong mag-imagine. Andito ka na nga nasa negosyo ka na Ano in-imagine mo? Yung katabi mo? Guys, dapat, pag malupit ka na leader, dapat marunong ka mag-imagine. Nai-imagine mo na yung kung ano yung mangyayari sa'yo. 3 years from now, ano nang pwede mong marating? Ano yung pwedeng mangyari sa grupo mo? Dapat i-imagine mo pang kalahatan yan, hindi lang sa'yo. Tama ba? Advance dapat. Advance kang mag-isip. Diba? At syempre, hindi lang puro positive ang ina-advance mong isipin. Pati rin yung mga negative. Yung mga possible scenario, situation na pwedeng mangyari sa grupo mo. Para in case, no? Pag napaghandaan mo na yung isang bagay, kasi advance ka mag-isip, pag dumating na sa punto na andyan na yung sitwasyon na yan, ready ka na harapin. Hindi yung palugo-lugo ka pa, paiyak-iyak ka pa sa upline mo. Gusto ko nang mag-quit. Pero pag nagpaghandaan mo na yan, walang masasayang na time. Kasi ikaw, upline, solusyonan mo na. Diba? Hindi lang basta positive yung inaano natin, guys. Pati na rin yung negative. Para na paghahanda. Kasi ang negosyo natin, ups and down yan. Kasi andun yung test. Tinetest ka kasi. Tama ba? Pero at least pag ikaw upline, ready ka, wala. Maning-mani sa'yo yung mga pinagdadaanan mo sa grupo. Tama ba? Advance ka mag-isip. No? Dapat marunong ka rin, bilang isang upline, marunong ka rin mag-seek ng mga ideas. No? Kung ano yung mga innovation sa grupo, dapat nakakasunod ka. Kasi baka mapag-iwanan ka at mapag-iwanan din yung grupo mo. Kung hindi ikaw yung nagli-level up. Di ba? Sa mga leaders natin, meron dyan na lalabas talaga na may maraming idea, magagaling, di ba? So bilang isang upline, hindi mo kailangan harangan yan. Hindi porket ikaw upline, ikaw na yung sinusunod. Ikaw lang yung dapat pakikinggan. So dapat kung may mga idea sa ilalim mo, may mga suggestion, pakinggan mo rin. Huwag mong harangin. Malay mo, yung mga idea ng mga leaders mo, isa rin yan makakatulong para mapagpalaki ng grupo mo. Tama ba? Dapat malupit kang mag-imagine. Nabivision mo na. Na-attract mo na yung mga magagandang bagay. Kasi kung ngayon nakaupo ka, hindi mo na-attract kung anong pwedeng mangyari sa'yo, 1 to 3 years. Wala, malayo ka pa talaga.
Kasi hindi mo dinaramdam eh. Hindi mo nararamdaman yung pwedeng mangyari sa iyo dito sa Tao Elevate. Tama ba? Ayan. So next tayo. Ito yung mga leaders na mahilig magpasikat. Mahilig mag-sake ng fame. Yung mahilig sa spotlight. Tama ba? Ito yung mahilig na mag-claim ng credit sa ilalim niya. Ng mga recognition sa ilalim na. Selfishness nga eh. Di ba? Pag ganito kang upline, may magsistay ba sa'yo? Wala. Bilang isang upline, dapat hindi ka selfish. Tama? Sample, may mga recognition sa ilalim mo. Ang pinupost mo, laging ikaw yung bida. May ganun ba dito? Wala naman, di ba? So dapat hindi mo gagawin yan, guys. Kasi lahat ng recognition dapat sa ilalim mo yan binabato. Dapat yung ilalim mo, yung mga leaders mo laging nalilip up, hindi ikaw upline kasi given na sa'yo eh. Tama ba? Yung recognition na yan, hindi yan mangyayari kung hindi dahil sa mga ilalim mo. So dapat sila, pag nag-posting ka, dapat sila. Sila yung nandun, yung pangalan nila andun, hindi yung pangalan mo mismo. Kasi hindi ka naman magiging successful kung hindi dahil sa ilalim mo. Tama ba? Huwag kang selfish. O, basahin niyo yan. Pag totoong leader ka. I'm no one. Tama. Di ba? Wala ka kung wala sila. Wala yung ilalim mo. Pero kung ikaw yung apply na mahilig sa spotlight, I'm number one. Tama ba? Ikaw gusto mo laging sikat. Ikaw gusto mo lagi ikaw yung nakikita. Di ba? Mahilig ka sa fame. Guys, pag sobrang, alam mo yon, pag sobrang hilig mo dito, minsan nawawala ka na sa ano, sa passing. Pag lagi mong iniisip yung fame na magiging kilala ka, antayin mo na magka-resulta ka kasi yung result mo, yan yung magpapakilala sa'yo. Hindi mo kailangan maghabol niyan. Lahat niyan, para maramdaman ka ng mga leaders mo, lahat ng recognition sa ilalim mo, bato mo sa mga ilalim mo. Okay ba yon? Huwag ka ring madamot. Hindi lang sa pera. Di ba? Minsan pag kumikita ka, pwede mo namang pakapakapihin yung mga, alam mo yung maglabas ka. Kung kaya naman talaga. Kung kumikita ka naman talaga. Guys, ako, ano ko to sa sarili ko. Pag alam ko na kaya kong magpakain sa grupo ko, nagbibigay ako. Kasi sa kanila yan eh. Sa kanila nang galing yan eh. Tama ba? Para nasusundan ka rin. Hindi yung pag may income ka, ay akin lang to ah. Wala. Kailangan mo mag-share ng blessing sa ilalim mo kasi sa kanila nang galing yan. Tama ba? Nagigets nyo ba guys? Yung first million natin, no? Dito sa Tao Elevate, lahat kasi yan sa grupo yan eh. Hindi nga lang first million kung gusto mo tagalang makapag-build ng malaking grupo eh. Tama ba? Hindi lang sa pera, pati sa mga knowledge, dapat hindi ka magiging madamot. Para nararamdaman ka talaga ng leaders mo. Na andyan si upline up and down, kahit nahirapan ako, andyan si upline, pinaparamdam niya talaga na andyan siya. Okay ba yon? Okay. May natutunan. Ito, malupit to. Basta guys. Bosobo. And temperance. Ayong basahin, no? Kasi alam nyo na to. Ayan. And temperance. Overindulgence sa mga bagay-bagay. Na lahat, pag sobra, masama na. Sobrang kain. Masama na. Gusto mo mag-diet, tas kain ka ng kain, kaya tumataba ka. Tama ba? O, ganito, for example, di ba may BMS tayo? Monthly BMS, tama? Or else, may mga events tayo. Siyempre, may kunting bandingan yan, may inuman. Tama? Ikaw ba yung tipong leaders pag uminom wala lang bukas? Yung gumagapang ka na, umiinom ka pa rin? Yung parang halos, alam mo yon, parang halos ayaw mo mawala ng alak. Kung sa inyo guys, kung sa probinsya,
ganon ka, dito, ibahin mo na. Bakit? Negosyante ka na kasi. Dapat alam mo yung salitang moderation. Tama ba? Moderate ba? Di ba? Dapat alam mo yun. Pag nasa mga gatherings ka, since kasama mo mga downlines mo, dapat alam mo paano i-handle yung sarili mo. Kasi pag once lasing na lasing ka, kasama mo mga leaders mo, nakakahiya yun. Luray-luray ka dyan, tapos nakikita ka ng mga leaders mo, yun, naku, mawawalan sila ng respeto sa'yo. Kaya nga, moderate, balance, disiplina. Tama ba? Kasi pag nasubrahan ka, nawawala ka na. Lalo na pag sobrang lasing ka na. Totoo to nasa negosyo ka na kasi. Diba? Hindi yung halos sumusuka ka na. Di ka na nakakatayo. Inom ka pa rin ng inom. Wag, kasi may mga leaders ka na nakatingin sa'yo. Okay ba yon? Pag hindi mo na kaya, upo ka na. Chillax. Okay? Ano pa? Sa mga upline na kumikita, or sa mga leaders dito, lahat. No. Bumibili ka ng pagkain, umu-order ka ng pagkain, sobra-sobra. Ilan lang naman kayo, 3 lang kayong kumain. Sobra-sobra. Masama din yun, tama? Sabi mo, abundance. Diba? Dapat alam mo rin yung salitang frugality. Okay? Ano pa? Ano pa? Sobrang tulog! Oh, di ba? Ayaw nyo magsalita kasi alam nyo na susunod, di ba? Guys, ano bang napaka-importante? Ano bang priority mo? Bakit ka pumunta dito? Siyempre, para sa pangarap mo, di ba? Bakit di mo madidisiplina yung sarili mo kahit alam mong may daily routine na? Bakit yung iba, oras ng hataw, ikaw tulog? Kung sila tulog, ikaw naman, humahataw, gising, nakakadisturbo ka tuloy. Nakakadistract ka sa mga kasamahan mo sa hub, na tama yung ginagawa, sa daily routine, tapos ikaw, wala sa ayos yung hataw mo. Tama ba? Guys, pag nasa hub ka, kailangan ang isipin mo pang kalahatan yan. Kasi yung mga tamang humahataw, sumusunod sa tamang daily routine, oras na kasi nila ng pahinga yan eh. Kung ikaw, alam mo yon, yung wala kang disiplina, nakakadisturbo ka sa mga natutulog na. Tama ba? Kaya tamang hataw, guys. Tamang tulog. Diba? Balance lang. Kasi nagpunta ka dito eh. Para sa pangarap mo. Hindi rin yung sobrang tulog mo, dumating na sa point na wala ka ng reserve, puro tulog na lang ginagawa mo. Nauubos yung oras mo sa puro tulog kasi puyat ka. Kasi hindi ka naka-daily routine. Akala nyo ba yung mga nilalagay ng upline, yung tinuturo ni upline, yung walang silbi? Hindi. Malaking part yan sa pagiging successful mo. Yung daily routine na yan at time management na yan, yan yung mag-guide sa'yo para makuha mo yung pagiging successful mo. Mahirap ba sundan? Hindi yun mahirap Hindi yun mahirap. Kaya ka nalilate sa mga meeting, kaya ka nalilate sa mga training, sa mga activity mo minsan. Kasi hindi ka nga nakasunod sa tamang daily routine. Tama ba? Huwag puro tulog. Hataw muna tayo. Ako guys, nag-start ako. Alam mo ba yung kabuangan ko pa sa network nung nag-start ako? 3 hours. Pagbaba niyan, activity, padala sa package kahit wala na may papadala. Alam mo yung mga ganong activity dati? Tapos pagdating ng 5 AM, office na, seminar na, NLO na, kahit wala pang kain eh. Diba? Hataw muna. Kasi kung gusto nyo talagang lumaki ang grupo nyo, disiplinahin nyo yung sarili nyo. Sacrifice nga eh. Tama ba? Kung gusto mo magpalaki ng grupo, wala mo nang arte-arte. Puyat na ako, pumapangit na ako. Kailangan ko matulog. Wala lang nangyari sa'yo. Kaya ka walang reserve. Tama ba? Guys, ito pa. Huwag naman sa sobrang gigil mo sa negosyo. Dumating sa point na hindi ka na talaga natutulog. Yun talaga yung masama.
Yung 1 hour na lang yung tulog mo dahil sa sobrang gigil mo. Di ba? Useless pa rin. No? Kaya guys, yung negosyo natin, health and wealth, tama ba? Mas maganda kasi na alam mo yon, kumikita ka na healthy ka. Isa rin yun sa babantayan natin. No? Kasi mahalaga pa rin yung katawan natin para makuha natin yung pangarap natin. 'Di ba? Treat your body like a temple, sabi nga. 'Di ba? Balance. Moderate. Nagigets niyo po yun, guys. May natutunan ba? Okay, next tayo. May natatawa, ayan, disloyalty na. Sabi niya. Sabi dito. Ayan. Ito yung mga leaders, sablay ng mga leaders. Naalala mo yon? Kunting problema lang, kunting pagkakamali lang ng upline, ng downline, chinuchuchu mo na. Chinichismis mo na. Part of disloyalty. 'Di ba? Puro ang nakikita mo sa upline mo, puro pagkakamali na lang. Hindi mo man lang nakita yung, alam mo yung kabutihan ng upline mo, yung pagpunta mo pa nga lang dito, blessings na yan eh. Yung pag-invite, yung pag-guide pa lang sa'yo, yung pagturo pa lang sa'yo, extra efforts na yan, upline mo eh. Tapos kunting pagkakamali ng upline mo, ginagawa mong rason para umuwi ka. 'Di ba? Kakaunti lang yung gratitude mo sa sarili mo. 'Di ba? Part of disloyalty yun, guys. Yung hindi mo pag-attend ng meeting. Part of disloyalty din, pa-late-late ka. Ano ka, VIP? Diba? Guys, kung gusto mong sundan ka ng mga leaders mo, dapat maaga ka rin. Hindi yung sinasayang mong oras ng iba. Ikaw na lang inaantay. Kaya nga hindi lumalaki grupo mo, kaya hindi kumikita pa talaga ng malaki kasi hindi mo pa deserve. Kasi sa simpleng patawag lang ng upline mo, di ka na nakikipag-cooperate. Napaka-importante yun ha. Kahit sabihin mo, yung pa-meeting ni upline sa akin, ganun lang din naman yun, gulo-gulo sitting. Paulit-ulit na lang. Kaya hindi ka nga makakapag-create ng malaking grupo eh. Kasi, ganun ka. Di ba? Part of disloyalty yun ha. Nagigets nyo ba guys? Kasi sa simpleng patawag lang ng upline mo, hindi ka umaten, nagpapalate-late ka, malabo ka pa. Malayo pa pagyaman mo. Paano ka masusundan ng ilalim mo? Oh, si upline nga dati, lagi ngang late eh. Diba? Alam mo niyo, nakakahiya din kasi yun eh. Okay lang sana kung may mga emergency. Yung lagi-lagi na lang nasasanay ka na. Dapat guys, 2025 na, ilang araw na lang. Kung gusto mo talagang makapag-build ng sulit, unahin mo muna sarili mo. Tama ba? Para deserve ka sa malaking grupo. Umpisahan mo muna sa sarili mo. Tama ba? Maging loyal ka sa upline mo. Maging loyal ka sa grupo mo. Maging loyal ka sa Temple of the Billionaires. At syempre, maging loyal ka dapat sa Tao Elevate. Kasi pag nahirapan ka dito, mostly, naghahanap na ng ibang company. Same lang naman eh. Walang company na papasok ka doon uli, tas wala ka nang gagawin, mag-i-invite ka pa rin naman. Tama ba? Kaya ka nahihirapan kasi hindi ka nga humahataw eh. Kaya walang nangyayari sa'yo. Kaya nga nagchichismis ka doon, wala namang nangyari sa akin doon. Eh syempre kasalanan mo yun, hindi ka humahataw eh. Tama ba? Kasi pag patalon-talon ka, mas mahihirapan ka. Maraming time, maraming panahon ang masasayang. Na imbis na mag-focus ka na lang, gagawin mo na lang yung seryoso, itutudo mo na lang. Diba? Kaysa naman yung patalon-talon ka pa, makakita ka lang ng, alam mo yun, marami dito ha. Andito na nga sa Tao Elevate, pero bakit lumipat pa rin? Kulang na kulang yung commitment mo sa ginagawa mo. At naniniwala ako, ganun din yung gagawin mo doon pag nahirapan ka, lilipat ka rin ng company. Mahirap mamangka sa dalawang ilog. Tama ba? Hindi ka nga masyadong makapag-focus sa ginagawa mo ngayon eh. Di ba? Padalawa-dalawa ka pa. Tama ba? Guys, ang malaking resulta,
malaking income, may malaking grupo. Para walang masasayang, kung andito ka na sa Tao Elevate, ito na, itodo mo na lang. Sabay ka na lang sa amin, sabayan mo na lang kami mga upline mo para makapag-build ka ng solid na grupo under your organization. Okay ba yon? Sa mga timeline, no? Isa pa to, sa mga timeline. Pag Tao Elevate lang yung pinopost mo dyan, syempre Tao Elevate lang yung nakikita. Tama da. Marami kasi ngayon no? Na mga online lang na pwede kang sabay-sabayan. Kaya hindi mo nabibigay 100% kasi may mga iba-iba ka pang ginagawa. Baka ikaw pa yung nagbibenta-benta labas. Tapos pinopost mo rin sa timeline mo. Kaya pati yung mga leaders mo nalilito sa'yo. Yung mga prospect mo na gusto na sanang mag-join, nakita may iba kang pinopost, wala na. Diba? Di na alam kung saan magpo-focus. Di focus na. Tama ba? Pag sinabing Tao Elevate, dapat Tao Elevate ka lang. Okay? May natutunan. Next tayo. Basa. Emphasis of the authority of leadership. Ito yung mga leaders, sablay na mga uplines leaders. Or ikaw. No? Bossy, mabilis magalit, mahilig magparinig. Magagalitin. Tama ba? Uy, sabi ko nga kanina, hindi to para sa upline mo, hindi rin to para sa downline mo. Ikaw yung kausap ko. Tama ba? Tayo, sabay-sabay tayong magre-reflect. Kaya minsan nalalagas yung grupo natin, nalalagas yung mga leaders natin. Kasi ganun tayo. Tama ba? Ibig sabihin guys, kung nakikita mo siya, ang pinapa-implement niya sa grupo niya, leadership by force. Pag ganun kang leader, sa tingin mo, may mag-stay sa'yo? Wala. Guys, ang totoong leader, no? Kahit hindi mo ipakitang by force yung ginagawa mo sa grupo mo, basta tamang motivation at inspiration, kaya mo silang mapasunod. Tama ba? Hindi mo kailangan, alam mo yun, balansehin mo rin. Diba? May mga leaders tayo, oo, matigas ang ulo, pero balansehin mo rin yung sinasabi. Tama ba? Kasi mahirap Kaya minsan may mga maraming nalalagas, maraming umuwi. Kasi minsan kasalanan din natin upline. Kasalanan mo rin upline. Tama ba? Para makapagpalaki tayo ng grupo, dapat balansehin mo yung mga sinasabi sa mga leaders mo. May tamang pagdidisiplina. Okay ba yon? Ayan. Ano pa? Guys, ito yung isa sa mga natutunan ko sa previous pa sa UEI. Leadership by consent. No? Andun yung sympathy sa mga leaders. Diba? Ibig sabihin, for example, nagpapapamiting ka. No? As upline, dapat sila muna. Diba? Nakikita nyo naman yun sa atin. Diba? Sila muna. Kahit sa Zoom, sa meeting, pag nagpa-meeting ka, sila muna. Pakinggan mo yung mga suggestion nila. Pakinggan mo yung mga hinaing nila. After that, ikaw. Tama? Doon ka mag-aano kung ano yung dapat solusyon sa mga sinasuggest ng mga leaders mo. Leadership by consent. Hindi yung pag hindi lang maka-attend ng meeting, no? Iba na yung mga sinasabi mo. Guys, ang salita kasi natin minsan, hindi na yan kayang maibalik. Nakapagsalita ka ng kakaiba sa mga leaders mo, yung leaders natin minsan may mga potential dyan. Tatanim kasi yan lalo na pag hindi pa masyadong build up talaga yung leader. Diba? Imbis na tuloy, mag-quit na lang. Diba? Sabi ko nga, may tamang may tamang pagdisiplina sa mga leaders natin. No, wag naman to the point na sa sobrang bait na rin ng upline mo, inaabuso mo na. Tama ba? Kasi kung anong ginagawa mo sa upline mo ngayon, yan yung gagawin ng leader. Karma-karma lang talaga yan. Diba? Kaya guys, kung gusto nyo talaga nating makapag-build, sabi ko nga kanina ayusin mo muna talaga sarili mo. Kasi tayo ang nakakaalam kung ano yung mga pagkakamali natin. Tayo ang nakakaalam kung ano pa yung dapat i-improve natin. Dapat natututo tayo sa mga pagkakamali natin. Tama ba? Kasi meron ka talagang matutunan dyan. Na kung bakit ngayon ang laki ng grupo ko, bakit nawala bigla?
Huwag ka nang manisi. Mag-reflect ka sa sarili mo. Kasi ganun lang po ako minsan eh. Hindi po ako nanisisi bakit may umaalis. Diba? Tinitingnan ko po yung sarili ko, ano po yung mga dapat para hindi na maulit. Para pagdating ng 2025, nag-start ka ngayon ng tama, makakapag-build ka talaga ng malaking grupo. Yung hindi ka naiiwan ba? Tama ba? Leadership by consent. Yun po dapat. Okay? Next. May natutunan ba? Okay, basa. Ano yun? The leader who had no title. Ito yung mga leaders na nagagalit. Nag-iiba yung pakiramdam. Alam mo yun? Pag hindi sila natatawag ng title na to. Alam mo yung mga title na yun? Mentor, coach, group, upline. Ano pa? Master. Master. Diba? Ganon ka ba? For example, may mga OFW bago. Tapos, yan ang tinawag ka lang sa pangalan or sa apelido mo. Magagalit ka ba? Dapat hindi. Kahit nga anong itawag sa'yo ng mga leaders mo, okay lang, wala kang dapat pakialam doon. As long as ikaw, nagagawa mo yung tamang guide sa mga leaders mo. Yung part mo bilang isang upline, okay na yun. Antayin mo na lang na darating yung time. Matututo yung mga leaders mo. Maririnig nila yung mga kasama nila kung anong dapat itawag sa'yo. Masyado ka kasing attached sa title na yan. Kaya, tinawag mo lang ako sa pangalan ko sa apelyido ko Mentor ako dito. Masyado ka kasing attached eh. Tama ba? Walang ganun. Kahit anong itawag sa'yo, okay lang. Ang malaga, ikaw, nagagawa mo yung tamang guidance sa ilalim mo. Okay ba yon? Siyempre guys, darating yung time. 3 years from now, 5 years from now, sobrang laki na ng grupo mo, kumikita ka na ng malaki, or else may sarili ka ng office. Diba? Dapat kahit dumating ka na sa point na ganun, dapat bilang isang upline, nararamdaman ka pa rin nila. Alam niyo yun? Hindi yung hindi ka na na-reach ng mga leaders mo. Diba? Yung hindi ka na nakikita, dapat meron ka pa rin personal touch sa mga leaders mo kahit kumikita ka na ng malaki. Kasi hindi mo naman makukuha yan kung hindi sa ilalim mo. Dahil sa ilalim mo. Tama ba? Dapat ikaw yung tipong upline na walang barrier. Yung alam mo yun, mabilis kang mahanap, mabilis kang makausap. Yung hindi ka na nawawala sa pag nandyan na yung problema. Tama ba? Nag-gets nyo ba guys? Para magstay sa'yo yung mga leaders mo. Kasi minsan, even tayo, di ba, minsan, pinanghihinaan din tayo. May mga point na pinanghihinaan tayo. Pero bakit minsan nagstay pa rin tayo? Dahil alam natin sa sarili natin na may upline tayo na alam mo yun, nararamdaman tayo ng upline natin. Di ba, kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan natin, may upline tayong nasasandalan na alam natin, andyan yung upline natin. Di ba? So, ganun din po kayo sa mga leaders nyo dapat. Sa mga leaders na i-build nyo. Hindi lang yung puro sarili nyo. Tama, unahin nyo muna yung mga leaders nyo. Kasi given na po tayo. Okay ba yon? Sabi ko nga kanina, ikaw po yung kausap ko. Hindi upline mo, hindi downline mo, ikaw po. Kasi alam ko, darating yung time. Ikaw na yung next na makapag-create ng sarili mong empire. Tama ba? May natutunan ba guys? Ang good news niyan, tapos na